Hello guys, good morning. So nakabit na natin yung ating bagong dashcam, si DD5 E3 Mola. So yan, nakuha lang natin siya sa Shopee nung nag 3-3 sale. Pero yan, pinalitan na natin yung Yi dashcam natin. So same naman yung gamit ko before na mirror type na camera. So bakit mirror type camera yung pinili ko? So dahil yung view natin sa likod, ayan, napakaliit lang. So ang laki ng blind spot natin, kaya ang kinuha ko yung merong back camera na makikita natin na mas malaki yung video pagdating dito sa ating dashcam. So ayan. So yung view natin sa ngayon, ayan, mata natin ang liit, 'di ba? Pero kapag ginamit na natin yung ating back camera, ayan. So kinabit ko lang yung back camera pero hindi ko tinap as reverse camera. So makita natin, mas wider na yung vision natin sa likod. So compared dyan, napakalaki ng blind spot. Dito, makita natin ang wide na ng view. So ayan yung sa tag dito, sa side mirror ko compared din dito. So makita natin, nakita natin yung mga kotse na nasa likod natin na mas na mas malawak. Ayan, so kitang-kita na natin tong Avanza. So ayun siya, sa side mirror ko lang siya makikita. So ayan yung Avanza, nakikita na rin natin. So pag pinatay natin ulit, wala tayo kahit anong makita maninag dun sa Avanza. So maganda na rin siya, at least makikita natin yung blind spots natin. And ang kagandahan lang dito, ito, na-adjust po ito. So yung yan, so pwede mo siyang i-adjust. Pero itong adjustments na ito, di ba yan, wide siya. Pagdating sa video mismo, sa recording, kung ano yung lahat na nakikita natin dito, yung taas and baba, makikita mo siya ng buo dun sa video. Dahil nga maliit lang naman yung dashcam. So yung full video, makita natin to. Yan. So yung routing ko nung reverse camera or yung back camera, ito. So same lang ang pinadaan ko po dito. Yan, dyan. Tapos dito. Yan. Balik, kinalas ko lang po yung rubber molding nito sa mga pinto. Yan. Tapos ito po guys, yung dito sa pillar na to sa likod, yung malaki na to. So siniksik ko lang siya dyan gamit yung tool na kasama nung dashcam. So ito siya, hindi pa ako nakapagligpit. Yan, so may tool siya. So siniksik ko lang doon para mapasok yung wire, maitago. Then ayan, same siya dun sa likod, nakasiksik lang po yan dun sa ceiling. Huwag nyo na pong tatanggalin guys yung rubber molding or yung rubber molding ng trunk, kasi meron siyang silicone adhesive. So hindi siya katulad ng sa pinto natin na as in bare na rubber to metal lang siya. Dito meron tayong silicone adhesive sa likod, syempre to avoid leaks, dahil nga madalas din natin binubukas sarayan. So yung ibabaw meron siya So para lang ma-avoid siguro yung leak dyan, since mas prone sila dahil naiipunan ng tubig yun dun sa likod natin. So yan, meron siyang silicone na rubber, yung polyurethane na nilalagay sa mga salamin. So meron siya, kaya huwag nyo nang tanggalin. So yan, sinilip ko kanina. Buti sinilip ko pala muna, dahil kung binaklas ko yun ng buo, ay mapipilitan ako maghanap ng silicone na hindi siya ganun ka-aggressive pagdating sa metal. Kasi may mga silicone tayo guys na nabibili sa hardwares, pero nagkukos siya ng corrosion. So yun, ang gawin nyo na lang dyan, isiksik nyo na lang din po sa mga gilid ng ceiling. Ayan. Tapos naka 3M double adhesive tape lang yun sa akin. So yun siya. Then tingnan natin ano ba mga features nito. Ayan, yung sa front camera niya, same din, pwede mo ma-adjust. Ayan, so pwede mo siya ma-adjust depende sa gusto mong viewing angle dun sa habang nagre-review ka. So tingnan natin yung sa albums. Ayan, para makita natin. Ito po ang sinasabi ko, yung sa reverse, makita natin, di ba maliit lang siya kanina, pero pagdating po sa mismong video, kung ano yung buong resolution
nung sa likod or nung video, makikita na po natin along with syempre yung timestamps natin. Then also dito sa harap, ayan, makita natin yung buo na rin po, hindi na yung maliit. Then meron na rin po itong speaker, so pwede nyo na rin marinig yung playback recordings nyo. So yan, short lang na update dito. And then may wifi siya, 2K resolution, 1080p yung likod. And ayun, so sana makatulong sa mga gustong mag-avail ng mga dashcams. So pwede kayong makapagdagdag ng choices or ng options sa mga dashcam na pwede nyo ikabit. And guys, thank you.